hindi natupad ang payo ni Asitopel kay Absalom na kinalogan na mali Absalom na mapapatay si Haring David. Pero kumuha pa rin siya ng parang second opinion naman mula kay Husay na kaibigan ng kanyang ama kay tinanggap niya ito doon kasama. Napili naman ni Absalom ang payo ni Husay na kung saan sa plano mapamatay din si David. Kaya lang hindi nangyari dahil bago ginawa ay pinarating na ni Husay, sinabi niya doon kay Abiathar kasamang saserdote. Kaya nagutos naman itong mga saserdote na pag-ulat kay David, itong mga babae naman. Kung may nakakita, nagsumbong kay Absalom, ang ginawa naman, ang babae ng tako. Kaya nung pumunta ang mga kawal, hindi sila nagsumbong, nagsipatik sila sa Israel. Ayan. Pagkatapos noon, kung nga ang nangyari, bagamat hinabol, wala na nakatawid na hindi na tupad. Ayaw ni Asitopel ng bigti at nagpakamatay siya. Namatay siya si Asitopel dahil sa pride niya, hindi na sunod ang kanyang payo. Ang ating aalamin ngayon sa awang na Diyos, ano ang nangyari? Okay na yung kanina. Uy, boss! Uy! Ano kasi Andrew? Lalapit dito kasi. Bakit? Tingnan natin yung place namin. Pagtapos na lahat. Muna kung tapos kami. Bagsak na to. Nasihirapan ako dito. Ganda ko. May activity tayo mamaya. Yes, yes. Ano na to? Ipet. Pwede muna kayo, Han. May babalik lang si sis noon. Guys, binibidyo kayo ah. Huwag ka matigas ang pulis. Wala nga lang kayo, di ba? Ayusin niyo! Nakakatawa? Yes! Chat na! Tingnan ko lang mga chat. Uy, di nakita si Paula. Di ba? Mamaya, mawis na na. Paula? Paula? Kita ko, oh. Gashi. Huwag na nga. Bakit yung vanilla cake pa rin Tabas. Di ba kinakain namin? Stand time. Di ba? Cake! Ano yan? Cake! Cake. Kinakain mo? Cake. Sis! Nagpusin na kayo. Sige na pala. Naka-orange. Maingay, di mabibigyan ng candy. Uy, try mo ko. Yung camera. Sino orange yun? Ayun sino. Tapos yung hindi nagbe-behave, hindi mabibigyan ng candy. Nagbibidyo po ako. Uy! Yeah. Normally guys. Tapos. Zero pa lang. Sis! 1, 2, 3, 4, 5,000. Pero ginagawa mo. Is ka na? Uy! Basta ganito.
Nag-uumpisa pa lang yan. Nag-uumpisa pa lang. Joke lang. Nag-uumpisa pa lang. Uy! Wala pa si... Uy, nagbibidyo ako. Oo nga. Oh. Basta I'm bored. Stop ko na video. Uy, stop ko na. Stop ko na. Pause. Dito picture. Dito picture, te. Oo nga, pwede naman eh. Tapos na. O, sinong hindi pa tapos? Apat na lang. Bakit may pera ka pa ba? Nilagay niyo po, worship service. Ay, January 11, 2025. Yes, sir. Yes, sir. I mean, yes, sir. Ay, naku. What is this? Oy, ito yun, oh. Ang nagdidilaan. Nang honey. Kasakit sa likod. Hindi ko na, sis. Hindi ko na. Ito, nakita ko to. Doon sa ano, sa tindahan nila, ano, Daniel. Sa amin din yun. Doon din kami magtitinda sa inyo. Alam na. Nagkita ko lang sa sinyo. Siyempre, nag-hi nga ako sa'yo. Ayaw mo. Sa likod? Lagot mo. Hi ako nang sahi sa'yo. Hindi mo ako nakausap. Matingin ka lang doon. Tagal nyo mo eh. Saan kayo punta? Nandun pa din yung motor nyo. Ang tagal yung motor. Siyempre, nag-deliver ka eh. Sa Purak, siyempre, malaki naman talaga yung Purak. Tapos, gawin pa lang yung tapos ka na. 2, 3. Pera mo na, Tab. Ay, joke lang. Habang nag-video siya. Hoy! Tapos na? Ito na po, okay na. Ay, hindi pa. Hindi pa dito. Hindi pa, hindi okay. Pagdahulog to. Haha. Dapat pa sa mismo. Sige, Tapos na lahat. Papa, sis, say hi. Tapos na lahat. Hi! Upo na po. Kuya Ezekiel, pakipasa mo. Ay, Ezekiel. Kuya Samuel, pakipasa mo ang ano, tanong natin. Sus, kapinig. O, sige tayo mo, kuya. Tapos inedit mo eh? Yung gano'n. Inedit ko daw. Uy, kanino to? Sa Diyos. Ate, ang ginagawa sa Diyos. Haha. Ika! Last tapos. Ay! Pagkatapos na makatawid si David Una. at ang buong bayan na kasama niya sa ilog ng Jordan, nakatawid sila kaya sila nakaligtas dun sa ulan. Talagang mapapagay na mapunta sila roon. Kung naiulan, naibalita kay David, nagpayo ang mga propeta na Michael Jordan. Nakatakas na sila. Patay na siya. Ang tanong, ano ang Paula. Paula. na makatawid si David Paula. ang bayan na kasama niya sa ilog ng Jordan. Ito po ang ating mababasa sa ikalawang aklat pa rin ng propeta Samuel, kapitulo 17, versikulo 24, ikuman natin sa 26. Ito ating mababasa. Nang magkagayon, ay nagparoon si David sa Mahanhim at si Absalom ay tumuwi sa Jordan. Siya at ang lahat na lalaki ng Israel na kasama niya.
Aba, pagkatapos na makatawid si David, ito namang Absalom, tumawid. Post niyo muna. Hinapo ni Absalom si David. Tumawid din. Kuya Sam. Kalawang Samuel. Anong 1724 po. 1724. 17,024. Go na! Hindi pa. Ano sulat nila? Guys! Huwag daan. Hira! 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 Sulat doon sa versikulo 26. Ito ang ating babasa. Wait lang nagpas ko hanggang At si 30. Absalom ay nagsihandog sa lupain ng Hindi ko alam. Galaan. Ayun. Kumbaga, nakita sila. Nagkalap sila umantong sa lupain ng Galaan. Ano ngayon ang nangyayari? Sis, ano po yung Sa ano? 25, Dalawa balikan Samuel? natin yung 25. 1726. 26 yung kanina. Ikalawang Samuel. 17, 20, 6 or 26 ngayon, 25. Ha? Ngayon po ito. Opo, ngayon po yung 25. Okay na? Opo. Nakasunod kayo. Finish ko na ng 26. Sis, hanggang ano, pwede po mag-24 to 27. Opo. Sis, Oh, makinig ka. Sis, pwede po 17, 20. Uy! Joke lang. Sis, hanggang 30 school. Pati na, pwede quiet muna mga kids. Hindi ko kaya. Makinig ka. Makinig ka. At inilagay ni Absalom si Amasa sa hukbo na kahalili ni Huwag. Si Amasa nga ay anak ng isang lalaki na ang pangalan ay Etra na Israelita na sumiping kay Abigail na anak na babae ni Naas na kapatid ni Sarvia na ina ni Huwag. Ganito ang nangyari. Ikaw no. Kita sila tumawid din si Absalom Palit. Ayon sa ating nabasa ng versículo at inilagay ni Absalom si Amasa sa hukbo na kahalit. Oh, bilis! Nag-minus ako. Oy! Tapos nyo na. Dito ko muna nag-erase. Dito. Ay, wala yun! Wow! Si Amasa ay anak ng isang lalaki na ang pangalan ay Etra na Israelita na sumiping kay Abigail na anak na babae ni Naas na kapatid ni Sarvia na ina ni Huwag. Ang ibig sabihin nito, sa hukbo ni Absalom, ang kapitan ay si Amasa. Kasi maglalaban itong dalawa, nagkatagpo doon sa isang lugar Ano ngayon ang sa pagpapatuloy? Tunghayan naman natin sa Kapitulo 18, ang versikulo 1 hanggang 2. At binilang ni David ang bayan na kasama niya at naglagay ng mga puno ng mga libo-libo at puno ng mga daan-daan sa kanila. Kumbaga, kung paano naghanda si Absalom, inilagay ni Absalom si Amasa bilang kapitan ng kanyang hukbo. Ito naman si David. Ang ginawa, binilang ang bayan. Nakasama niya. Naglagay naman siya ng mga puno, ng mga libo-libo, at puno ng mga daan-daan sa kanila. Kumbaga, parehong naghahanda ito. Sa versikulo 2, ano ang ating mababasa? At pinayako ni David ang bayan. Ang isang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Huwag.
At ang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Abisai na anak ni Sanya, na kapatid ni Juan. At ang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Itay na si Tio. At sinabi ng hari sa bayan, walang pagsalang ako'y lalabas na kasama ninyo. Talagang ito si David. Nagtamanda na dugo. Pagkamandiring man eh. Walang pagsalang ako'y lalabas na kasama ninyo. Yun ang ano niya, yun ang kanyang nasa na haharapin niya. Itong grupo ni Absalom na nanghihimagsik. Kaya ano, ngayon sa pagpapatuloy, kasama siya eh. Tuloy natin sa 3 hanggang 4. Ngunit sinabi ng bayan mismo sinabi, kumbaga ang kabuuan ng bilang ng bayan, kasama niya. Huwag kang lalabas, sapagkat kung kami man ay tumakas, ay hindi nila kami aalumanahin. O kung ang kalahati man namin ay mamatay, ay hindi nila kami aalumanahin. Ngunit ikaw ay may halagang 10,000 sa akin. Kaya't ngayon, lalong maigi na ikaw ay maghanda ng iyong sakluluhan. Kami mula sa bayan. Baka di pumayag ang bayan. Pinigil si David na sumama sa laban. Bakit? Eh, kung mamatay man sa ating kalahati, baka hindi nila kami aalumanahin. Kung ikaw ay kasama, may halaga ka sa kung sa atin. Mahalaga sa kanila si Haring David. Kumbaga, alam nila ang kapasidad ni David. Kaya mas minabuti nila, pinigilan si David. Ano ngayon ang kasunod na talata sa 4? At sinabi ng hari sa kanila, kung ano ang inaaral ni mabuti ay aking gagawin. At ang hari ay tumayo sa tabi ng pintuang bayan. At ang buong bayan ay lumabas na daan-daan at libo. Wala pa rin anak. Hindi nila sinama salamat. Ano ngayon ang kasunod? Tuloy natin sa 5 hanggang sa 6. At ang hari ay nagpusos kay Joab at kay Abisai at kay Itay na nagsasabi, inyong gamitan ng kaawaan alang-alang sa akin ang binasa sa mga bagay. Kumbaga, i-reserve ninyo si Absalom. Parang gano'n patay alang-alang sa akin. Sinabi niya, no? Si Absalom, anak ni Absalom. Mahal niya ito eh. Ang nasa puso ito din si Absalom. At narinig ng bayan na ipagpili ng hari sa lahat ng punong kawal ang tungkol kay Absalom. Nalaman ng bayan na ayaw pa, ayaw. Baga paunawa natin. Ayaw ni David na patayin si Absalom. Narinig ng bayan. Eh, siyempre, alam nila, may idea na sila na kung papatay man nila ang marami, dapat si Absalom huwag na patay alang-alang sa hari. Ano nga nangyari sa versikulo 6? Sa gayoy lumabas ang bayan sa bahan laban sa Israel. At ang pagbabakar ay nasa gubat ng Efraim. Ayan, tuloy ang laban. Ang laban ay nasa gubat ng Efraim. Ano ang resulta sa labanan na nasa gubat ng Efraim? Laban sa Israel at laban doon sa kampo ni Hari David. Tuloy natin sa 7 hanggang 8. At ang bayan ng Israel ay nasaktan doon sa harap ng mga lingkod ni David at nagkaroon ng malaking patayan doon sa araw na yaon na may 20,000 lalaki. Aba, 20,000 lalaki sa Israel na sundan na patay. Sa 8,
sapagkat doon ang pagbabaka ay nagkalat sa ibabaw ng buong lupain at ang gubat ay lumaho ng higit na bayan sa araw na iyon kaysa nilamon ng tapak. Ibig sabihin, sa paghaharap ng dalawang I grupo, fractured my hukbo ni Absalom at hukbo ni Tataas ko na lang David, 24. natalo Tataas ko ang 24. grupo ni Absalom. Iya! Kung saan Madiri napatay kinain nyo. ang dalawang Kaya may lawit ko. Hindi ko naman kita naman. Oh, kinain mo. ano Nakikita rin ngayon yan sa video. ang nangyari? Talo siya. Talo, di ba? Ganyan ka, ganyan ka. Tunghayan natin ang versikulo. Tapos para ka At nakasalupa ni Absalom ang mga lingkod ni David. At si Absalom ay nakasakay sa kanyang mula. Kabayo ito, mula ay malaking kabayo. At ang mula ay nagdaan sa ilalim ng mayakop na mga sanga sa isang malaking insina. At ang kanyang ulo ay nasabit sa insina at siya'y nabitin. At ang mula na nasa ilalim niya ay nagpatuloy. Tuloy-tuloy ang takbo ng kabayo. Naiwan si Absalom. Ang ulo niya nakasabit sa insina, isang tawag insina. Kumbaga, ganun ang nangyayari. Nabitin si Absalom sa puno ng insina. Ang kabayo tuloy-tuloy. Ano ngayon ang kasunod? Sa versikulo 10, ganito ating magbabasa. At nakita siya ng isang lalaki at isinaysay kay Joab at sinabi, narito, aking nakita si Absalom na nakabitin sa isang insina. Sa pagkabitin ni Absalom sa insina, may nakakita sa kanya at ibinan. Ba't ang ingay po? Pasok lang! Ang ingay niyo pa! Nakita ng lalaking nakakita kay Joab na kanya nakita si Absalom nakabitin sa isang puno ng insina. Ano Please kaya maingay. ang nagiging resulta? Nakabitin na siya. Wala na siyang choice. Ang kabayo niya sinakyan, tuloy-tuloy sa pagtakbo, nakabitin na siya. Samantalang ito ay aktong nagtitigma, Bilis ton. baga naglalaban. Ano kaya Bagay sa ang akin. nangyayari kay Absalom? Natin kung luluhubin ng Panginoon at kung isasabit, maalaman natin ang resulta nito. Kaya si Absalom, ayan nangyari, nakabitin. Ano po ginawa ng Inipit Panginoon? niya kaya. Kasi, dalangin natin sa Diyos, sana ipagkalupa sa atin ang kasunod na pagkakataon tapos para na? malaman natin kung ano talaga ang nagiging resulta. Talo na eh, talo na. Si Absalom. Si Absalom ay parang natakas. Kaya na nagpapadaan ko sa mayabong ng mga buo. Kaya nasagot ang kanyang ulo sa puno ng isina. Ang kabayo niya sinakit, tuloy-tuloy. Wala na siyang choice. Kaya magantay tayo sa sunod nating pagkakatipo, maalaman natin kung ano nangyayari sa kanya. Samantala siya nakabitin sa puno ng insina. Muli po, mga KC, mga kapatid, salamat sa Diyos na sa atin ay kanyang isinaysay ang pangyayari sa pag-aaral